Pakinggan naman natin muna yung yung ni VP Sara at ni Bongbong Marcos, yung kanilang mga mensahe para sa publiko ngayong 2025. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na baunin ang mga inspirasyon mula sa katagang kabutihang ipinakita noong 20... Ang ina nabulol, pati si ate na nagbabasa. Pati si ate na nagbabasa, nabulol doon sa gustong ipabaon sa atin ni Bongbong. Anong gusto niyang ipabaon sa atin? Na baunin ang mga inspirasyon. Baunin ang mga inspirasyon. Inspirasyon saan? Mula sa katagang. Anong katangan? Hindi katangahan yun, katatagan. Baunin daw mula sa katangahan. Ano katangahan? Ulitin natin. Na baunin ang mga inspirasyon mula sa katangahan. Ano ang mababaon nating inspirasyon mula sa katangahan ni Bongbong? Oo, mapakahirap naman yan. Wala tayong inspirasyon na makukuha doon. Katangahan nga yun eh. So hindi natin hindi natin makukuha, walang inspirasyon. O wala tayong pwedeng baunin doon. Katangahan nyo, wag natin baunin yung katangahan. Pero baka naman katatagan. Nabulol lang si ate dahil bulol din yung nagbibigay ng mensahe. Tagang kabutihang ipinakita noong 2024. Putang ina, babaunin daw natin yung kabutihan. Bongbong, wala kang kabutihang nagawa noong 2024. Visit ka. Wala kang nagawa matino. Yung mga basher mo, yung mga troll mo, pag nagpupunta rito, yun lang ang tanong ko. Ang tanong ko lang sa mga troll mo, maglagay naman kayo ng mga bagay na ginawa ni Bongbong Marcos sa nakalipas na 3 taon na nakatulong sa bayang Pilipinas. Putang ina, wala silang mailagay. Anong babaunin namin kabutihan ang sinasabi mo? Hayop na yan. Meron ka pang binigay na mensahe nung Christmas na maging beacon. O putang ina, may mga beacon pa. May mga ganun-ganun ka pang binibitawang visit ka. Napakadali magbigay ng napakadali magbigay ng mensahe. Puta, mensaheng pansabog pa yung binibigay mo eh. Sa paghanap sa mga pagsubok o pagharap sa mga pagsubok sa taong 2025. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at diwa ng bayanihan. Ang inanong kapal ng mukha talaga niya, no? Sinasabi ni Bongbong na yung diwa daw ng pagkakaisa. Tayo na Bongbong, walang pagkakaisa sa pinaggagawa ninyo. Sa pinaggagawa ng Quadcom, walang pagkakaisa na nabuo. Sa pinaggagawa ninyo itong budget na to, walang pagkakaisa na nabuo. Nagalit ang mga military personnel sa mga retired. Pati yung mga active. Sa ginawa ninyong pagsugod sa KOJC, pagsira sa simbahan nila, pagbaboy sa holy grounds nila, Bongbong Marcos, putang ina, walang pagkakaisang nabuo dun. Doon sa napakarami ninyong nahuling mga smuggled items, pero wala yung smuggler. Yung napakarami ninyong nahuli na mga droga na wala yung mga drug lord. Wala po kayong nabuong pagkakaisa doon, sir. Ano pa ba? Yung kalamidad na pinangalandakan ninyo, pinagyabang ninyo yung flood control system projects ninyo na 5,500, kinaumagahan, bumaha hanggang leeg. Wala pong pagkakaisang naganap doon. Siguro, kung may nagkaisa man noong mga panahon na yun, nagkaisa na muntik malunod sa baha. Spike Nerd 718, Happy New Year, Boss T. Sana sa bagong taon na ito ay, alam mo na, oo, sana nga. Huling hinga na nila yan. Marmalade Pie, Happy New Year sa'yo. Leo Okada, Happy New Year, mabuhay ka. Hindi ba, mga bossing? Ay, nako, sa totoo lang, hindi ko na talaga maintindihan. Saan ang gagaling to si Bongbong Marcos? Dito sa hanggang ngayon, pagkakaisa pa rin. Nagkakaisa kami, talaga Bongbong Marcos, dahil sa'yo. Nagkakaisa kami na inaahon yung mga sarili namin mula sa lugmok, mula sa hirap, mula sa pang-aapi, mula sa korupsyon,
na nag-stem sa mahinang leadership mo. Kung meron mang unity factor or uniting factor diyan sa administrasyon mo, yung united kayo sa pagnanakaw habang kami united sa pakikipaglaban sa kahirapan dahil sa dami ng magnanakaw sa gobyerno. Dahil sa dami ng kawatan, nag-unite kami para sama-samang bumatikos sa mga maling ginagawa po ninyo, sir. Yun po, walang pagkakaisa factor dyan, sir. Sa lahat ng kahayupan na ginawa ninyo sa bayan natin, walang factor na magkaisa tayo. Yung ginagawa mo kay Inday, nasan yung pagkakaisa factor dun? Mantakin mo, yun na lang yung kontrolado ka or may control ka na kontrolin yung unity ninyo ni Inday Sara, hindi mo pa nagawa. Sobrang underdesaya mo. Sobrang sobrang hina mo. Sobrang wala kang backbone. Kaya ibang tao ang nagdidesisyon para sa iyo. Tapos, bobolahin ka ng mga yon, sasabihin na the Philippines is doing well. Tuwan-tuwa ka na. Upang makamit ang pangarap na bagong Pilipinas. Samantala, nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipinong walang sawang nagsisikap at nagmamahal sa bayan para sa mas magandang kinabukasan. Ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal sa bayan na ipinamalas. Tingnan nyo si Bongbong Marcos, puta sulat lang ang kayang gawin. Napakatamad mo talaga, Bongbong. Si Inday Sara nga naka-t-shirt lang pumunta sa Pisara na kulay green. Nagpa-video, nagbigay ng mensahe sa mga Pilipino. Tang-ina, Bongbong, pagbibigay lang ng mensahe, kinakatamaran mo pa. Magpakitang tao ka naman. Kunyari, mag-effort ka naman. Magbihis. Kahit hindi ka na nga magbihis magbigay ka na lang ng inspiring na mensahe para sa mga Pilipino ngayong 2025 na mas mahirap po ang kakaharapin natin sa 2025 pero sama-sama po tayong lalagpasan ito. Wala man lang ganun. Pantang mo si Inday Sara, Vice President, nakuha pang magbigay ng mensahe personal sa mga Pilipino samantalang ikaw, Presidente ka ng Pilipinas, sulat lang ang nagawa mo. Inaayaw mo na mag-effort para sa bayan sabihin nyo na naman, fake news kami. Ayun na nga nakita nyo yung report. Sulat lang kay Bongbong, si Inday, personal. Ngayon, sabihin nyo, importante kayo kay Bongbong Marcos. O yung mga tanggol ng tanggol kay Bongbong Marcos. Sabihin nyo na importante kayo sa kanya, hindi nyo nga alam kung siya nagsulat nun O baka yung tagagawa lang niya ng script yung nagsulat noon. Pinirmahan na lang nila digital. Inilabas nila. Ito mensahe ng Presidente. Tangina, kung importante yung mga Pilipino, sa'yo, Bongbong, mag-effort ka naman. Mag-record ka. Sobrang tamad mo naman. Pati pagbibigay ng pagbibigay ng mensahe sa mga nililid mong tao. Sulat na lang. Yun lang deserve namin. Yun lang deserve natin, mga boss. Sulat. Ayaw magsalita ng personal? Sabagay, sabi, tangin na naman to si Boss Dada Magsasalita ng personal si Bongbong, bababuyin mo. Pag di nagsalita, magagalit ka pa rin. Pero tingnan nyo kung gaano katamad si Bongbong. Hindi niya kayang magbigay ng maikling mensahe para sa mga Pilipino. Ito nga si Inday Sara, less than 1 minute. Nakapagbigay siya ng nakakatouch na mensahe. Mahinang nilalang, sabi ni Just Friendly. Ninyo sa inyong pagsusumikap, pagtitiis, at pagtsatsagang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Diba? Simple. Simple. Yan ang kaibahan ng isang Sara Duterte na talagang genuine yung pagmamahal sa bayang Pilipinas versus sa isang Bongbong Marcos na mahal lang yung sarili. Mahal lang yung legacy ng pamilya.
ni hindi man kayang makipag-usap sa inyo ng diretsahan. Deserve nyo daw yan. Binoto nyo siya eh.